Hi kapatid, I'm so glad you're here. Nais ng Diyos na ipakita sa iyo ang isang bagay na mahalaga ngayon. Let me ask you something. Nagising ka na ba na parang may hindi nakikitang pumipigil sa iyo? Parang may tanikala na hindi mo nakikita, ngunit iyon ang pumipigil sa iyong buhay na sumulong. Nagdadasal ka, nagtratrabaho ka, ginagawa mo ang kaya mo, pero parang laging may kulang. At sa kaibuturan ng iyong puso, alam mong dapat iba ang iyong pamumuhay. Ngayon, matutuklasan mo kung ano ang hindi nakikitang bilangguan na humaharang sa kasaganaan na inihanda ng Diyos para sa iyo. Manatili sa akin hanggang sa huli. Kapatid, kailangan kong maging tapat sa iyo ngayon. Maraming mga tao ang nabubuhay sa kanilang buong buhay nang hindi napagtatanto na mayroong labanan sa loob nila. Isang tahimik na labanan. Isang digmaan na hindi gumagawa ng ingay, ngunit nagnanakaw ng mga tao ng kasaganaan, kapayapaan at layunin. Ang labanang ito ay hindi laban sa ibang tao. Hindi ito laban sa mga pangyayari. Hindi ito laban sa gobyerno o laban sa ekonomiya o laban sa kakulangan ng mga pagkakataon. Ang labanan na ito ay nasa iyong sariling isip. At alam mo kung ano ang pinakamahirap tanggapin. Kadalasan, tayo mismo ang nagpapakain sa kalaban. Hindi natin namamalayan, naiisip natin ang kakulangan, takot at kakulangan. Mga kaisipang matagal nang nakatanim at nag-ugat ng malalim. Marahil ay lumaki kang naririnig na marumi ang pera, na ang mga mayayaman ay hindi napupunta sa langit, na ang mga taong mapagkumbaba ay hindi maaring magkaroon ng marami. Ang mga pariralang ito ay tila hindi nakakapinsala, ngunit lumikha sila ng isang programa sa loob mo, isang programa ng kakapusan, at ang programming na ito ay naging isang bilangguan, isang kulungan ng isip na alipin sa iba na hindi nagpapahintulot sa iyo na sumulong kahit na ang Diyos ay nagbubukas ng mga pintuan sa harap mo. Huminto ka na ba para isipin kung gaano karaming pagkakataon ang dumaan sa iyo? Ilang pinto ang bumukas ngunit hindi mo madaanan ang mga iyon dahil may sinabi sa loob mo na hindi ito para sa iyo, na hindi mo deserved, na it was too good to be true. Sinasabi ng Biblia sa Kawikaan, Kabanata 23, versikulo 7, sapagkat kung ano ang iniisip niya sa kaniyang puso ay gayon siya. Nangangahulugan ito na kung ano ang iniisip mo tungkol sa iyong sarili ay tumutukoy kung sino ka. Kung iniisip mong parang alipin, nabubuhay ka na parang alipin. Kung nag-iisip ka bilang isang minamahal na anak ng Diyos, nabubuhay ka tulad ng isang minamahal na anak ng Diyos. At narito ang katotohanan na magpapalaya sa iyo. Hindi ka nilikha ng Diyos upang mamuhay sa kakapusan. Nilikha ka niya para sa kasaganaan. Ngunit hindi makapasok ang kasaganaan na iyon habang nakalak ang iyong isip. Isulat sa mga komento ngayon, ang aking isip ay mababago ng salita ng Diyos. Ang deklarasyon na ito ay ang unang hakbang sa pagsira sa mga tanikala na nagbubuklod sa iyo. Ang bawat salita ng pananampalataya na ipinapahayag mo ay may kapangyarihan sa espiritual na mundo. Ngayong naunawaan mo na mayroong isang labanan na nagaganap sa loob mo, ibubunyag ko kung ano mismo ang itinuturo ng salita ng Diyos tungkol sa kung paano manalo sa digmaang pangkaisipang ito. Maaari nitong ganap na baguhin kung paano mo tinitingnan ang iyong pinansyal at espiritual na buhay mula ngayon. Ang Biblia ay may isang talata na naghahayag ng eksakto kung paano gumagana ang bilangguan ng isip at kung paano ito tatakasan. Ito ay nasa Roma, Kabanata 12, versikulo 2. Isinulat ni Apostol Pablo, huwag kayong umayon sa pattern ng mundong ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Pagkatapos ay masusubok at maaaprubahan ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos, ang kanyang mabuti, kalugod-lugod at sakdal na kalooban. Bigyang pansin ang sinasabi ni Paul. Hindi niya sinasabing baguhin ang iyong kalagayan. Hindi niya sinasabing kumita ng mas maraming pera. Hindi niya sinasabing magtrabaho ng mas mahabang oras.
Ang sabi niya, baguhin ang iyong isip. Ang salitang Griego na ginamit dito ay metamorpho. Ito ang parehong salita kung saan nagmula ang metamorphosis. Ito ay isang kumpletong pagbabago mula sa loob palabas. Parang higad na nagbabagong anyo bilang paru-paro. Ito ay hindi isang mababaw na pagbabago. Ito ay isang pagbabago sa kakanyahan. At sinabi ni Paul na ang pagbabagong ito ay nangyayari sa pamamagitan ng pagbabago ng isip. Sa madaling salita, kailangan mong i-renew ang iyong mga lumang kaisipan. Palitan ang mga paniniwala sa kakapusan ng masaganang paniniwala. Palitan ang takot ng pananampalataya. Tanggalin ang kaisipang alipin at isuot ang kaisipan ng isang bata. Kapag nabago ang iyong isip, magsisimula kang maranasan ang mabuti na kalulugod at perpektong kalooban ng Diyos. Nangangahulugan ito na ang kalooban ng Diyos para sa iyong buhay ay mabuti. Hindi ito kalooban para sa kakapusan. Ito ay hindi isang kalooban para sa walang layunin na pagdurusa. Ito ay isang kalooban para sa kasaganaan na may kahulugan. Ngunit hanggat ang iyong isip ay naaayon sa mundo, sa paglilimita sa mga pag-iisip, sa mga paniniwala ng imposible, hindi mo maa-access ang kalooban na iyon. Bukas ang pinto ngunit hindi ka papasukin ng iyong isip. Ang propetang si Isaias sa Kabanata 55, versikulo 8 at 9 ay nagtala ng mga salita ng Diyos. Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyong mga pag-iisip, ni ang inyong mga lakad man ay aking mga daan, sabi ng Panginoon. Iba ang iniisip ng Diyos kaysa sa iyo. At hanggat hindi mo ihanay ang iyong mga iniisip sa Kanya, mananatili kang limitado ng sarili mong maliit na pag-iisip. Ang isip ng alipin ay tumitingin sa mga problema at nakikita ang imposible. Ang isang nabagong isip ay tumitingin sa parehong mga problema at nakikita ang pagkakataon para sa Diyos na kumilos. Ang pagkakaiba ay wala sa mga pangyayari. Ang pagkakaiba ay nasa isip. Ngayon naiintindihan mo na ang ugat ng problema. Ngunit ang pag-alam sa ugat ay hindi sapat. Kailangan mong matutunan kung paano bunutin ang ugat na iyon at magtanim ng mga bagong buto. At iyon mismo ang ituturo ko sa iyo sa mga susunod na minuto. Ngunit una, gusto kong sabihin sa iyo ang isang kwento na magpapakita sa iyo kung paano ito gumagana sa pagsasanay. Nawala ang lahat at naisip niya na ito na ang katapusan. Ngunit isang simpleng katotohanan sa Biblia ang ganap na nagpabago sa kanyang kwento. Let me tell you about Joy, a woman from Bacolod City. Si Joy ay 47 taong gulang at nagtrabaho bilang tindera sa isang maliit na tindahan. Buong buhay niya, naniniwala siyang nakatadhana siyang mamuhay sa sobrang simple, hindi pagiging simple sa pamamagitan ng pagpili, ngunit pagiging simple sa pamamagitan ng pagbibitiw. Lumaki siyang narinig mula sa kanyang ina na hindi yumaman ang mga tulad natin. Narinig niya mula sa kanyang ama na ang pera ang ugat ng lahat ng kasamaan. At ang mga salitang ito ay naging ganap na katotohanan sa kanyang isipan. Noong 45 na si Joy, nagsara ang tindahang pinagtatrabahuan niya. Bigla siyang nawala ng trabaho, may 3 anak na sustentuhan at may sakit na asawa sa bahay. Nakatambak ang mga bayarin. Ang pantry ay walang laman. Lumaki ang takot. Isang gabi, mag-isa si Joy sa kusina, tahimik na umiiyak. Tumingala siya sa langit sa pamamagitan ng bintana at nagsabi, "Panginoon, ano ang nagawa kong mali? Bakit napakahirap ng buhay para sa akin?" Nang gabi ring iyon, random, niyang binuksan ang Biblia at ang kanyang mga mata ay bumagsak kay Jeremias, Kabanata 29, talata 11. "Sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa iyo," sabi ng Panginoon, "mga plano na paunlarin ka at hindi upang ipahamak ka, mga plano upang bigyan ka ng pag-asa at hinaharap." May nangyari sa puso ni Joy ng mga sandaling iyon. Napagtanto niya na may iniisip ang Diyos ng kapayapaan para sa kanya.
Hindi sa kasamaan, hindi sa walang hanggang kakapusan, mga pag-iisip ng hinaharap na puno ng pag-asa. Nagpasya si Joy na baguhin ang paraan ng kanyang iniisip. Nagsimula siyang magpahayag araw-araw. Ako ay anak ng Diyos at siya ay may mga plano para sa aking kaunlaran. Noong una, wala siyang nararamdaman, ngunit nagpatuloy siya sa pagdedeklara. Pagkaraan ng 3 buwan, isang kapitbahay ang nag-alok sa kanya ng pagkakataon na magbenta ng mga produktong pampaganda ng mag-isa. Nag-alinlangan si Joy. Sinabi ng matandang boses, "Hindi mo magagawa iyon." Ngunit ang bagong tinig, ang tinig ng salita ay nagsabi, "Magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya na nagpapalakas sa akin." Tinanggap naman ni Joy. Nagsimula siya sa maliit, nagbebenta sa mga kakilala, pagkatapos ay sa mga kaibigan ng mga kakilala. Pagkalipas ng 2 taon, nagkaroon ng sariling sales team si Joy. Hindi siya naging milyonaryo, ngunit nakatakas siya sa kakulangan. Nabayaran niya ang kanyang mga utang, inayos ang kanyang bahay, at higit sa lahat, nabago ang kanyang isip. Marahil ay nararanasan mo ang naranasan ni Joy, nakulong sa mga kaisipang hindi sa iyo, kaisipang itinanim ng iba, mga kaisipang naglilimita sa magagawa ng Diyos sa pamamagitan mo. Kung naantig ang iyong puso sa kwento ni Joy, isulat sa mga komento. Inirenew ko ang aking isip sa salita ng Diyos. Ang bawat deklarasyon ay nagpapatibay sa iyong pananampalataya at nagpapahina sa mga tanikala ng isang alipin na kaisipan. Ngayon ituturo ko sa iyo ang unang praktikal na hakbang upang palayain ang iyong isip mula sa pagkaalipin at bigyang puwang ang kasaganaan ng Diyos. Ang hakbang na ito ay simple, ngunit napakalakas. Kailangan mong tukuyin ang mga kasinungalingan na pinaniniwalaan mo tungkol sa pera, kasaganaan at pagiging karapat-dapat. Kumuha ng panulat at papel o buksan ang notepad sa iyong telepono at isulat ang lahat ng mga parirala tungkol sa pera na narinig mo habang lumalaki. Mga bagay tulad ng hindi nabibili ng pera ang kaligayahan, ang mga mayayaman ay hindi napupunta sa langit, ang mga ipinanganak na mahirap ay namamatay na mahirap, napakahirap kumita ng pera. Isulat ang lahat ng ito, nang walang paghatol, nang walang filter, hayaang lumabas ang lahat ng mga pariralang iyon na nakaimbak sa iyong memorya. Pagkatapos mong magsulat, tingnan ang bawat pangungusap at tanungin ang iyong sarili, nasa Biblia ba ito? Sinabi ba ito ng Diyos? Matutuklasan mo na ang karamihan sa mga pangungusap na ito ay walang batayan sa Biblia. Ang mga ito ay mga tradisyon ng tao. Ang mga ito ay mga takot na nagkukunwaring karunungan. Sila ay mga kasinungalingan na tila katotohanan. Ang Biblia sa Juan Kabanata 8, versikulo 32 ay nagsasabi, "At malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo." Ang katotohanan ang nagpapalaya sa iyo. Ngunit para mapalaya ka ng katotohanan, kailangan mo munang malaman ang mga kasinungalingang nagbibigkis sa iyo. Kapag natukoy mo ang isang kasinungalingan at inilantad mo ito sa liwanag ng salita, nawawala ang kapangyarihan nito sa iyo, parang pagbukas ng ilaw sa madilim na kwarto. Ang mga halimaw na tila dambuhalang sa kadiliman ay nagpapakita ng kanilang sarili na maliit kapag lumitaw ang liwanag. Ang Deuteronomy, Kabanata 28, versikulo 13, ay nagsasabi, "At gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot. Ikaw ay magiging sa itaas lamang at hindi sa ibaba. Nais ng Diyos na ikaw ay nasa itaas, hindi sa ilalim. Ang ulo, hindi ang buntot." Ngunit hanggat naniniwala ka sa mga kasinungalingan ng kakulangan, magpapatuloy kang mabuhay sa ilalim bilang buntot. Ang unang hakbang na ito ay maaring mukhang masyadong simple, ngunit ginagarantiya ko sa iyo, dito magsisimula ang lahat. Hindi ka maaring magtayo ng bagong bahay sa isang kapirasong lupa na puno ng mga durog na bato. Una, linisin ang lupa. Pagkatapos ay bumuo.
Ang isip na puno ng kasinungalingan ay parang bukid na puno ng mga bato. Kahit na magtanim ka ng magagandang buto, hindi ito tutubo ng maayos. Ngunit kapag tinanggal mo ang mga bato, ang lupa ay nagiging mataba at lahat ng iyong itinanim ay magbubunga. Kapatid, mag-iwan ng like sa video na ito. Ang simpleng kilos na ito ay nakakatulong sa pagpapalaganap ng salita sa mas maraming tao na kailangang marinig ito. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, mag-subscribe ngayon at i-on ang mga notification. Dito, linggo-linggo, nakakatanggap ka ng mga praktikal na turo batay sa salita ng Diyos upang baguhin ang iyong isip at ang iyong buhay pinansyal. Kami ay isang pamilya ng pananampalataya na sama-samang lumalago. Ngayong alam mo na kung paano makilala ang mga kasinungalingan, ituturo ko sa iyo kung paano palitan ang mga kasinungalingan na iyon ng mga katotohanan. At ang pangalawang hakbang na ito ay mas makapangyarihan kaysa sa una. Ang ikalawang hakbang sa pagpapalaya ng iyong isip ay kapalit. Hindi sapat na alisin ang mga kasinungalingan. Kailangan mong ilagay ang mga katotohanan sa kanilang lugar. Kung tatanggalin mo lang ang isang negatibong kaisipan nang hindi pinapalitan ito ng positibo, ang walang laman na espasyo ay makakaakit ng higit pang mga negatibong kaisipan. Itinuro ito ni Jesus sa Mateo, Kabanata 12, mga bersikulo 43-45. Sinabi niya ang tungkol sa isang karumaldumal na espiritu na umaalis sa isang tao, gumagala sa mga tuyong lugar na naghahanap ng pahinga, walang mahanap at bumalik sa bahay na pinanggalingan nito. Pagbalik nito, nakita nitong walang laman ang bahay, walisan at inayos. Pagkatapos ay umalis ito at nagdala ng 7 pang masasamang espiritu at ang huling kalagayan ng taong iyon ay mas masahol pa kaysa sa una. Malinaw ang aral, huwag hayaang mawalan ng laman ang iyong isip. Kapag inalis mo ang isang kaisipan ng kakapusan, agad napunan ito ng kaisipan ng kasaganaan batay sa salita. Halimbawa, kung lumaki kang naririnig ang pera ang ugat ng lahat ng kasamaan, palitan ito ng katotohanang makikita sa 1 Timoteo, Kabanata 6, bersikulo 10. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Ang pera mismo ay hindi masama. Ang problema ay kapag ang pera ay nagiging idolo, kapag mas mahal natin ang pera kaysa sa Diyos at sa mga tao. Kung narinig mo na ang mga ipinanganak na mahirap ay namamatay na mahirap, palitan ito ng awit 37, bersikulo 25. Ako ay bata pa at ngayoy matanda na. Gayon may hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan o ang kanilang mga anak na namamalimos ng tinapay. Hindi pinababayaan ng Diyos ang mga nagtitiwala sa Kanya. Hayaan akong magtanong sa ayon ng isang bagay na mahalaga. Pagod ka na ba sa pamumuhay sa parehong siklo ng pananalapi? Sa pakiramdam na kahit anong pilit mo, wala talagang magbabago? Alam mo ba kung bakit ito nangyayari? Dahil walang nagturo sa iyo kung paano ihanay ang iyong isip sa mga tamang prinsipyo ng kaunlaran. Sa pag-iisip na iyon, naghanda ako ng isang espesyal na mapagkukunan na tinatawag na ibahin ang iyong mindset at mabilis na i-multiply ang iyong pananalapi. Ang praktikal na gabay na ito ay nilikha upang tulungan kang malagpasan ang mental, emosyonal at espiritual na mga hadlang na humahadlang sa iyong kaunlaran. Dito, matututunan mo kung paano ihanay ang iyong isip sa matatalinong pag-uugali ng kasaganaan at ganap na baguhin ang paraan ng paglapit mo sa pera, paglalapat ng mga simpleng estratehiya na nagdudulot ng tunay at pangmatagalang resulta. Ang gabay na ito ay para sa mga taong determinadong lumaya mula sa siklo ng kakapusan at magsimula ng isang bagong yugto ng paglago at kalinawan sa pananalapi. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga umuunlad at ng mga tumitigil ay hindi swerte. Ito ay desisyon. Ito ang desisyon na kumilos sa tamang oras.
Pumunta sa unang nakapin na komento sa ibaba ng video na ito at i-download ang material habang available pa ito. Habang nag-aalangan ka, ang iba ay nag-a-apply na ng mga patakaran at umaani ng mga gantimpala. Gawin ang 2026 na pinakamaunlad na taon ng iyong buhay. Kung babalikan ang pinag-uusapan natin, ang pagpapalit ng mga iniisip ay hindi nangyayari sa magdamag. Ito ay isang pang-araw-araw na proseso. Sa tuwing lilitaw ang isang pag-iisip ng kakapusan, kailangan mong sinasadyang palitan ito ng pag-iisip ng kasaganaan batay sa salita. Ang ikatlong hakbang sa pagpapalaya ng iyong isip ay ang pagpapahayag. Hindi sapat na mag-isip ng iba. Kailangan mong magsalita ng iba. Ang iyong mga salita ay may malikhaing kapangyarihan. Ang Kawikaan, Kabanata 18, versikulo 21 ay nagsasabi, "Ang kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila at ang mga umiibig dito ay kakain ng bunga nito. Ang iyong dila ay may kapangyarihan ng buhay at kamatayan. Ang idineklara mo tungkol sa iyong buhay pinansyal ay lumilikha ng iyong katotohanan. Kung ginugugol mo ang iyong mga araw na nagsasabing, wala akong sapat na pera, napakamahal ng lahat, hindi ako mabubuhay ng ganito, nagtatanim ka ng mga binhi ng kakulangan, at ang mga buto ng kakapusan ay nagbubunga ng mga bunga ng kakapusan. Ngunit kung babaguhin mo ang iyong mga salita at magsimulang magpahayag, ang Diyos ay nagbibigay ng lahat ng aking mga pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian. Ako ay pinagpala na maging isang pagpapala. Ako ang ulo at hindi ang buntot. Ikaw ay nagtatanim ng mga binhi ng kasaganaan. Hindi ito walang laman na pag-iisip. Ito ay ipinahayag na pananampalataya. Kapag ipinahayag mo ang salita ng Diyos sa iyong buhay, iniayon mo ang iyong mga salita sa kalooban ng lumikha. At kapag ang iyong mga salita ay nakaayon sa Diyos, ang mga supernatural na bagay ay nagsisimulang mangyari. Sa Marcos, Kabanata 11, versikulo 23, sinabi ni Jesus, "Katotohanang sinasabi ko sa iyo, kung ang sino man ay magsabi sa bundok na ito, humayo ka, tumalon ka sa dagat, at hindi nag-aalinlangan sa kanilang puso, kundi naniniwala na ang kanilang sinasabi ay mangyayari, ito ay gagawin para sa kanila." Hindi sinabi ni Jesus na sino mang nag-iisip. Sabi niya, kung sino man ang magsabi. Ang pahayag ay fundamental. Kailangan mong ipahayag ang iyong pananampalataya. Kailangan mong ilabas ang nasa puso mo. Kapatid, hinahamon kita na gawin ito sa loob ng 30 araw. Tuwing umaga, bago simulan ang iyong araw, ipahayag ng malakas ang hindi bababa sa 3 pangako mula sa Diyos tungkol sa kaunlaran. Ipahayag ang Filipos, Kabanata 4, versikulo 19. Ibibigay ng aking Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Ipahayag ang Deuteronomio 28. Ipahayag ang Awit 23. Sa una, ito ay magiging kakaiba, parang kinakausap mo ang sarili mo. Ngunit magpatuloy. Ang iyong pananampalataya ay pinalalakas ng iyong mga salita, at kapag lumago ang iyong pananampalataya, magbabago ang iyong buhay. Ang mga higanteng kinakaharap mo sa iyong buhay pinansyal ay hindi mas malaki kaysa sa Diyos na iyong pinaglilingkuran. Ngunit ang mga higanteng ito ay mahuhulog lamang kapag nagpahayag ka ng tagumpay gamit ang iyong sariling bibig. Hindi natalo ni David si Goliath sa katahimikan. Ipinahayag niya, "Lumapit ka sa akin na may tabak at sibat at kalasag, ngunit ako ay lumalapit sa iyo sa pangalan ng Panginoong makapangyarihan sa lahat." Isulat sa mga komento ngayon, "Ipinapahayag ko na ako ay maunlad kay Kristo Jesus. Huwag itago ito sa iyong sarili. Ipahayag ito sa publiko." Kapag ipinahayag mo ito sa publiko, gumagawa ka ng pangako sa iyong sariling pagbabago. Ngunit mayroong isang bagay na maaaring sabotahe ang buong prosesong ito. Isang bagay na hindi naiintindihan ng maraming tao. At iyon ang sasabihin ko sa iyo ngayon. May tahimik na saboteur na sumisira ng kaunlaran bago pa man ito dumating.
Walang utang na loob ang saboteur na iyon. Kapag palagi kang nagrereklamo tungkol sa kung ano ang wala sa iyo, isinasara mo ang mga pintuan sa kung ano ang gustong ibigay sa iyo ng Diyos. Ang kawalan ng utang na loob ay isang anyo ng kawalan ng tiwala. Parang sinasabi sa Diyos na, hindi sapat ang ibinigay mo sa akin, hindi mo ako inaalagaan. Sa 1 Tesalonica, Kabanata 4, versikulo 18, isinulat ni Pablo, magpasalamat kayo sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo kay Kristo Jesus. Pagpapasalamat sa lahat ng bagay, hindi lang kapag maganda ang mga bagay, sa lahat ng bagay. Kapag nagpapasalamat ka sa maliit na mayroon ka, nagiging kwalipikado mo ang iyong sarili para sa marami. Kapag tapat ka sa maliit, mas pinagkakatiwalaan ka ng Diyos. Itinuro ito ni Jesus sa talinghaga ng mga talento sa Mateo 25. Ang alipin na tapat sa kakaunti ay tumanggap ng higit pa. Ang hindi naging tapat ay nawala kahit anong meron siya. Ang pasasalamat ay nagbabago sa dalas ng iyong puso. Kapag ikaw ay nagpapasalamat, ikaw ay payapa. Kapag ikaw ay payapa, gumawa ka ng mas mahusay na mga desisyon. Kapag gumawa ka ng mas mahusay na mga desisyon, aani ka ng mas mahusay na mga resulta. Kapatid, simulan mo nang magpasalamat. Magpasalamat para sa bubong sa iyong ulo, kahit na hindi ito ang iyong pangarap na bahay. Magpasalamat sa pagkain sa mesa kahit na hindi ito ang handa na handaan. Magpasalamat sa trabahong mayroon ka kahit na hindi ito ang perpektong trabaho. Ang pasasalamat ay ang wika ng pananampalataya. Kapag nagpasalamat ka bago tumanggap, ipinapahayag mo na nagtitiwala ka sa Diyos, na naniniwala ka na Siya ay gumagawa para sa iyo kahit na hindi mo ito nakikita. Ang Kolosas, Kabanata 3, versikulo 15 ay nagsasabi, at magpasalamat kayo. Ito ay isang utos, hindi ito mungkahi. Alam ng Diyos na ang pasasalamat ay mahalaga sa Kanyang kaunlaran. Kaya naman inuutusan niya tayong magpasalamat. Nagrereklamo ang aliping isip. Ang malayang pag-iisip ay nagpapasalamat. Ang isip na alipin ay nakikita kung ano ang kulang. Nakikita ng malayang pag-iisip kung ano ang mayroon ito. Ang isip na alipin ay nabubuhay sa nakaraan o sa hinaharap. Ang malayang pag-iisip ay nabubuhay sa kasalukuyan na may pasasalamat. Pinili kang tanggapin ang katotohanan ito ngayon. Hindi nagkataon na nakarating ka dito. At ang mensaheng ito ay hindi lamang para sa iyo. Mayroong ibang mga tao sa iyong buhay na kailangang marinig ito. Mga taong nakulong sa parehong kaisipan ng kakapusan. Mga taong gustong palayain ng Diyos sa pamamagitan mo. Ibahagi ang video na ito ngayon sa isang taong mahal mo. Isang miyembro ng pamilya, isang kaibigan, isang taong kilala mo na dumaranas ng kahirapan sa pananalapi. Ang salitang ito ay maaaring maging susi na nagbubukas ng isip ng taong iyon sa kasaganaan ng Diyos. Maaari kang maging instrumento na ginagamit ng Diyos para baguhin ang buhay ng isang tao ngayon. Ang ikaapat at huling hakbang sa pagpapalaya ng iyong isip ay pagkilos. Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Nilinaw ito ng Santiago, Kabanata 2, talata 17. Gayon din ang pananampalataya sa sarili. Kung walang mga gawa ay patay. Maaari mong i-renew ang iyong pag-iisip, palitan ang kasinungalingan ng katotohanan, ipahayag ang mga pangako ng Diyos, magpasalamat sa lahat, ngunit kung hindi ka kikilos, walang magbabago. Ang pagkilos ay patunay ng iyong pananampalataya. Kapag kumilos ka, sinasabi mo sa Diyos, naniniwala ako na susuportahan ako ng Panginoon, kaya nga ginagawa ko ang hakbang na ito. Hindi natanggap ni Abraham ang pangako habang nakaupo sa kanyang tolda. Kinailangan niyang lisanin ang kanyang lupain, ang kanyang mga kamag-anak, ang bahay ng kanyang ama. Kinailangan niyang maglakad patungo sa hindi kilalang tao. Dumating ang pagpapala, hindi habang naghihintay. Hindi hinati ni Moises ang dagat na pula na nakatayo sa baybayin. Kinailangan niyang iunat ang kanyang mga tauhan,
Kailangan niyang gumawa ng isang hakbang ng pananampalataya bago masaksihan ang himala. Hindi nasakop ng mga Israelita ang Jericho sa pamamagitan ng pagtulog sa kanilang kampo. Kailangan nilang magmartsa sa palibot ng lungsod sa loob ng 7 araw. Kinailangan nilang patunugin ng mga trumpeta. Kinailangan nilang sumigaw. Ang tagumpay ay dumating sa pamamagitan ng masunuring pagkilos. Kapatid, anong hakbang ang ipinagagawa sa iyo ng Diyos? Marahil ito ay nagsisimula sa negosyo na iyong kinatatakutan. Marahil ito ay humihingi ng pagtaas na nararapat sa iyo. Marahil ito ay natututo ng isang bagong kasanayan. Marahil ito ay tunay na pag-aayos ng iyong pananalapi. Anuman ang iyong hakbang, gawin ito ngayon. Huwag maghintay hanggang sa ikaw ay ganap na handa. Hinding-hindi magiging kayo. Ang pananampalataya ay nagsasagawa ng unang hakbang kahit na hindi mo nakikita ang buong hagdanan. Ang Kawikaan, Kabanata 16, versikulo 3 ay nagsasabi, "Ipagkatiwala mo ang iyong mga gawa sa Panginoon at ang iyong mga plano ay matatatag." Kapag kumilos ka ng nagtitiwala sa Diyos, itinatatag niya ang iyong mga iniisip, nagbibigay siya ng kalinawan. Binubuksan niya ang mga landas. Ang isip na alipin ay naghihintay para sa perpektong kondisyon. Ang malayang pag-iisip ay kumikilos sa mga kondisyon na mayroon ito. Sabi ng isip na alipin, "Kapag may pera ako, mamumuhunan ako." Sinasabi ng malayang pag-iisip, "Magsisimula ako sa kung ano ang mayroon ako at pararamihin ito ng Diyos." Tandaan ang material na sinabi ko sa iyo noon. Ang gabay na "Transform your mindset and multiply your finances quickly", pumunta sa unang nakapin na komento at i-download ito ngayon. Ang kaalaman na walang aplikasyon ay hindi bumubuo ng pagbabago. Matutulungan ka ng material na ito na maisagawa ang lahat ng ito sa isang organisadong paraan. Huwag ipagpaliban ito. Magsisimula ang pagbabago kapag nagpasya kang kumilos. Pumunta ka dito para sa isang layunin. Dinala ka ng Diyos sa video na ito dahil gusto kanyang palayain. Ang pagkakulong sa isip ay hindi kailangang maging iyong katotohanan magpakailanman. Ngayon ay maaaring ang araw na magpasya kang mamuhay bilang isang bata, hindi bilang isang alipin. Kapatid, may napakahalagang bagay na hindi ko pa sinasabi sa iyo at maaaring ito mismo ang sumasabotahe sa iyong pagbabago nang hindi mo namamalayan. Pinag-uusapan ko ang tungkol sa kapaligiran na iyong tinitirhan, ang mga taong nakakasama mo, ang mga boses na pinapapasok mo sa iyong isipan araw-araw. Napakalinaw ng Biblia tungkol dito. Ang unang Korinto, Kabanata 15, talata 33 ay nagsasabi, "Huwag kayong padaya, ang masamang kasama ay sumisira ng mabuting ugali." Bigyang pansin ang salitang iyan, tiwali. Hindi naman sa medyo nakaka-impluwensya sila, corrupt sila, sinisira nila. Sila ay lumala. Magagawa mo ang lahat ng gawain ng pagpapanibago ng iyong isip. Makikilala mo ang mga kasinungalingan, palitan ng mga katotohanan, ipahayag ang mga pangako, kumilos ng may pananampalataya. Ngunit kung patuloy mong palibutan ang iyong sarili ng mga taong nagsasalita lamang tungkol sa kakapusan, imposible, kabiguan, mahahawa na naman ang iyong isip, parang naliligo tapos itatapon mo sa putikan. Ano ang punto ng shower? Pag-isipan ito. Sino ang 5 taong madalas mong kausap? Ano ang pinag-uusapan nila tungkol sa pera? Ano ang pinag-uusapan nila tungkol sa hinaharap? Hinihikayat ka ba nila o pinanghihinaan ka ng loob? Nakikita ba nila ang mga posibilidad o mga problema lamang? May kasabihan na, ikaw ang karaniwan sa 5 taong madalas mong kasama. Wala ito sa Biblia, ngunit ito ay nagpapakita ng katotohanan sa Biblia. Ang mga tao sa paligid mo ay humuhubog sa paraan ng iyong pag-iisip. Pinatutunayan ito ng Kawikaan, Kabanata 13, talata 20. Siya na lumalakad na kasama ng pantas ay nagiging pantas, ngunit ang kasama ng mga mangmang ay magdaranas ng kapahamakan. Lumakad kasama ng matalino
maging matalino, maglakad kasama ng mga tanga, magdusa ng pinsala. Ito ay isang espiritual na batas. Hindi ko sinasabing dapat mong iwanan ang iyong pamilya o ang iyong mga kaibigan noong bata pa. Hindi yon. Ngunit sinasabi ko na dapat mong intensyonal ang tungkol sa mga tinig na pinapayagan mong maimpluwensyahan ang iyong isip. Marahil ay kailangan mong bawasan ang oras na ginugugol mo sa ilang mga tao na alam lamang kung paano magreklamo. Marahil ay kailangan mong maghanap ng mga bagong koneksyon sa mga taong iba ang iniisip. Marahil ay kailangan mong lumahok sa isang grupo ng pag-aaral ng Biblia kung saan pinag-uusapan ng mga tao ang tungkol sa pananampalataya, pag-asa at mga posibilidad. At ito ay hindi lamang tungkol sa mga individual. Ito ay tungkol sa kung ano ang iyong kinokonsumo, ano ang pinapanood mo, ano ang pinapakinggan mo, anong uri ng nilalaman ang pumapasok sa iyong isip sa pamamagitan ng iyong cellphone, television at social media. Kung gumugugol ka ng maraming oras sa pagkonsumo ng mga negatibong balita, chismis, nilalaman na nagpapasigla sa takot at pagkabalisa, ang iyong isip ay nakaprograma para sa kakulangan kahit hindi mo namamalayan. Ang Filipos, Kabanata 4, Talata 8 ay nagbibigay sa atin ng patnubay. Sa wakas mga kapatid, anumang totoo, anumang marangal, anumang matuwid, anumang dalisay, anumang kaibig-ibig, anumang kahanga-hanga, kung anumang bagay ay napakahusay o kapuri-puri, isipin ang gayong mga bagay. Sinasabi ni Paul, sinasadyang piliin kung ano ang sasakupin sa iyong isip. Isipin ang mga bagay na totoo, tapat, makatarungan, dalisay, kaibig-ibig, at may mabuting reputasyon. Hindi ito nangyayari ng nagkataon. Kailangan mong pumili. Kapatid, hinahamon kita na linisin ang iyong mental na kapaligiran. Suriin kung sino ang iyong sinusundan sa social media. Suriin ang pinapanood mo bago matulog. Repasuhin ang mga pag-uusap na iyong nilalahukan. Tanungin ang iyong sarili, ito ba ay nagpapasigla sa aking pananampalataya o nagpapagatong sa aking takot? Ang propetang si Amos sa Kabanata 3, Talata 3 ay nagtanong ng isang makapangyarihang tanong, makakalakad ba ang dalawa ng magkasama maliban kung sila ay magkasundo? Hindi ka maaaring lumakad kasama ng mga taong papunta sa kabilang direksyon at umaasa na makarating sa kung saan ka gustong dalhin ng Diyos. Hindi ito kayabangan, ito ay karunungan, ito ay nag-aalaga sa hardin ng iyong isip. Kung hindi mo bunutin ang mga damo, masasakal nila ang magagandang halaman. Alam kong mahirap minsan. Minsan ang pinaka-negatibong tao ay ang pinakamalapit sa iyo. Pamilya, katrabaho, kapitbahay. Hindi mo basta-basta maaalis ang mga taong ito sa iyong buhay. Ngunit maaari kang magtakda ng mga hangganan. Maaari mong piliing huwag makisali sa ilang partikular na pag-uusap. Maaari mong baguhin ang paksa kapag ang pag-uusap ay nagsimulang maging nakakalason. Maaari kang maging ibang boses sa kapaligiran, ang boses na nagsasalita ng pananampalataya, ng pag-asa, ng posibilidad. Kapag nagbago ka, nagsisimula kang maimpluwensyahan ng kapaligiran sa paligid mo. Ang iyong liwanag ay kumikinang. At gaya ng sinabi ni Jesus sa Mateo 5, ang isang lungsod na itinayo sa burol ay hindi maitatago. Nagiging point of reference ka. Ang pagbabago sa iyong isip ay hindi isang pangyayari. Ito ay isang pamumuhay. Isa itong pang-araw-araw na desisyon na protektahan ng iyong isip, palakihin ang iyong pananampalataya at palibutan ang iyong sarili ng mga tao at nilalamang nagpapaangat sa iyo, hindi nagpapababa sa iyo. Tinawag ka ng Diyos para pumailang lang na parang agila, hindi para tuka na parang manok. Ngunit ang mga agila ay hindi lumilipad kasama ng mga manok. Hinahanap nila ang taas. Hinahanap nila ang mga agos ng hangin na nagpapaangat sa kanila. Gawin mo rin ang iyong buhay. Maghanap ng mga kapaligiran na nagpapasigla sa iyong pananampalataya. Maghanap ng mga taong humahamon sa iyong paglaki.
maghanap ng nilalamang nagpapanibago sa iyong isipan. Ito ay isang desisyon na hindi maaring gawin ng sinuman para sa iyo. Ngunit ito ay isang desisyon na tutukuyin kung hanggang saan ka makakarating. Kapatid, kailangan kong maging tapat sa iyo ngayon. Lahat ng itinuro ko sa iyo sa video na ito ay gumagana. Gumagana talaga. Ngunit hindi ito gumagana ng magdamag. At kailangan kitang ihanda para diyan. Sinisimulan ng maraming tao ang proseso ng pagpapanibago ng kanilang isipan ng may sigasig. Ginagawa nila ang lahat ng tama sa loob ng 1 linggo, 2 linggo, marahil 1 buwan. Ngunit kapag ang mga resulta ay hindi lumitaw ng kasing bilis ng kanilang inaasahan, sila ay sumuko. Bumalik sila sa mga lumang pattern at mas lalo silang nadidismaya kaysa dati. Ayokong mangyari yun sa'yo. Malawakang binabanggit ng Biblia ang tungkol sa pagtitiyaga. Ang Galatia, Kabanata 4, Talata 9 ay nagsasabi, "Huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa tamang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo susuko." Sa tamang panahon, hindi sa ating panahon, sa panahon ng Diyos, may panahon para maghasik at may panahon para umani. At sa pagitan ng paghahasik at pag-aani, may panahon ng paghihintay, panahon ng pag-aalaga, 1 oras sa tubig, panahon para magtiwala. Ang magsasaka ay hindi nagtatanim ngayon at umaani bukas. Siya ay nagtatanim, naghihintay, nag-aalaga dito, naghihintay ng higit pa at pagkatapos ay nag-aani. Kung bunutin niya ang binhi 1 linggo, pagkatapos itanim, upang makita kung ito ay lumalaki, pinapatay niya ang halaman. Ganon din sa isip mo. Nagtatanim ka ng mga bagong binhi, mga binhi ng katotohanan, ng pananampalataya, ng kasaganaan. Ngunit ang mga butong ito ay nangangailangan ng panahon upang tumubo, mag-ugat, tumubo at mamunga. Sinasabi ng Hebreo Kabanata 10, versikulo 35 at 36, "Kaya't huwag ninyong iwaksi ang inyong pagtitiwala na may malaking gantimpala, sapagkat kailangan ninyo ng pagtitiis upang kapag nagawa na ninyo ang kalooban ng Diyos ay matanggap ninyo ang ipinangako." Kailangan mo ng pasensya. Hindi ito opsyonal. Ito ay kinakailangan. Dumarating ang pangako pagkatapos gawin ang kalooban ng Diyos ng may tiyaga. Kapatid, darating ang mga araw na magigising ka at bumabalik ang mga dating kaisipan. Darating ang mga araw na titingnan mo ang iyong bank account at parang gusto mong sumuko. Darating ang mga araw na ang mga pangyayari ay sumisigaw ng mas malakas kaysa sa mga pangako. Sa mga araw na ito, kailangan mong tandaan, ang labanan ay nasa iyong isip. At ang mga laban ay hindi nananalo sa isang araw. Nanalo sila sa araw-araw na pagtitiyaga. Ang Santiago, Kabanata 1, versikulo 12-4 ay nagsabi ng isang bagay na nakakagulat. Mga kapatid, isaalang-alang ninyo na isang dalisay na kagalakan sa tuwing kayo'y napapaharap sa iba't ibang uri ng pagsubok, sapagkat alam ninyo na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiyaga. Ang mga paghihirap ay nagbubunga ng pasensya at ang pasensya ay nagpapabuo sa iyo. Kung walang mga paghihirap, hindi ka magkakaroon ng espiritual na lakas na kailangan mo upang mapanatili ang kasaganaan pagdating nito. Pag-isipan ito, kung ibinigay sa iyo ng Diyos ang lahat ng kaunlaran ngayon nang sabay-sabay, nang hindi mo napagdaanan ang proseso ng pagpapanibago ng iyong isip, alam mo ba kung paano ito pamahalaan? Alam mo ba kung paano ito panatilihin? O mabilis mong mawala ang lahat? Hindi ipinagkakait ng Diyos sa iyo ang pagpapala. Inihahanda ka niya para dito. Pinalalakas niya ang iyong isip upang kapag dumating ang kasaganaan, magkakaroon ka ng istruktura upang mapanatili ito. Maraming tao ang mabilis na kumikita at nawawala ang lahat. Hindi kasi handa ang isip nila. Gumagana pa rin ang mindset ng kakapusan at ang panloob na kakulangan ay laging nagpapakita sa labas.
Ngunit kapag dumaan ka sa proseso ng pagbabago, kapag ikaw ay tunay na nag-renew ng iyong isip, ang kaunlaran na dumarating ay napapanatiling. Ito ay tumatagal. Ito ay pinagpala. Ang Ecclesiastes, Kabanata 7, versikulo 8 ay nagsasabi, mas mabuti ang wakas ng isang bagay kaysa sa pasimula nito. Mas mabuti ang matiyagang espiritu kaysa mapagmataas na espiritu. Ang wakas ay magiging mas mabuti kaysa sa simula, ngunit kailangan mo ng pasensya upang makarating doon. Kapatid, gusto kitang himukin na huwag sumuko. Kahit na parang walang nagbabago, kahit na ang mga resulta ay tumatagal ng mahabang panahon, kahit na ang mga tao sa paligid mo ay nagdududa sa iyo, patuloy na kilalanin ang mga kasinungalingan, patuloy na palitan sila ng mga katotohanan, patuloy na ipahayag ang mga pangako, patuloy na kumilos ng may pananampalataya, patuloy na protektahan ang iyong mental na kapaligiran. Ituloy mo, dahil balang araw, marahil kapag hindi mo inaasahan, babalikan mo at marirealize mo kung gaano kakalayo ang iyong narating. Malalaman mo na ang mga kaisipang dating ng ibabaw sa iyo ay wala ng kapangyarihan sa iyo. Malalaman mo na ang iyong isip ay nabago at aanihin mo ang lahat ng iyong pagtitiyaga. Ang Isaias Kabanata 40, versikulo 31 ay nangangako, ngunit ang mga umaasa sa Panginoon ay magbabago ng kanilang lakas. Sila'y papailang lang sa mga pakpak na parang mga agila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Sila'y lalakad at hindi manghihina. Yung mga naghihintay, yung mga nagtitiyaga, yung hindi sumusuko, binabago ng mga ito ang kanilang lakas. Ang mga ito ay pumailang lang na parang mga agila. Ang mga ito ay tumatakbo ng walang pagod. Naglalakad ang mga ito ng hindi napapagod. Ikaw ay nasa paglalakbay na ito ngayon at naniniwala ako sa iyo. Higit sa lahat, ang Diyos ay naniniwala sa iyo. Hindi niya sinimulan ang gawaing ito sa iyong buhay para iwanan ito sa kalagitnaan. Tinitiyak sa atin ng Filipos Kabanata 1, talata 6. Sa pagtitiwala sa mismong bagay na ito, na siya na nagpasimula ng mabuting gawa sa inyo ay gagawa nito hanggang sa araw ni Hesukristo. Tatapusin niya ang nasimulan niya. Ang iyong bahagi ay hindi sumuko. Ito ay upang patuloy na magtiwala. Ito ay ang pagtitiyaga hanggang sa makita mong natupad ang pangako sa iyong buhay. Ang tagumpay ay sa iyo na. Nagaganap na ang pagbabago. Sa bawat araw na pinili mong i-renew ang iyong isip, ikaw ay isang hakbang na papalapit sa kasaganaan na inihanda ng Diyos. Maglakad ka pa. Kapatid, narating na natin ang dulo ng panahong ito na magkasama. Ngunit kailangan kong sabihin sa iyo, ang narinig mo ngayon ay hindi lamang impormasyon. Ito ay paghahayag, pagbubunyag kung paano gumagana ang isip na alipin at kung paano ka makakalaya mula dito. Balikan natin ang 4 na hakbang upang palayain ang iyong isip at i-unlock ang kasaganaan ng Diyos sa iyong buhay. Una, kilalanin ang mga kasinungalingan. Kilalanin ang kakapusan na pag-iisip na naitanim sa iyo ng iba, ng kultura ng takot. Pangalawa, palitan ang kasinungalingan ng katotohanan. Huwag hayaang walang laman ang iyong isip, ngunit punan ito ng salita ng Diyos. Pangatlo, ipahayag ang mga pangako. Gamitin ang kapangyarihan ng iyong dila para lumikha ng bagong realidad na naayon sa kalooban ng Diyos. Ika-4, kumilos ng may pananampalataya. Gumawa ng mga praktikal na hakbang tungo sa kaunlaran na nagtitiwala na susuportahan ka ng Diyos sa daan. Ang 4 na hakbang na ito ay hindi magic. Ang mga ito ay mga simulain sa Biblia na gumagana para sa mga may lakas ng loob na isagawa ang mga ito. Ang pagbabago ay hindi nangyayari sa isang gabi, ngunit ito ay nangyayari sa mga nagtitiyaga. Sinasabi ng Roma Kabanata 8, versikulo 28. At alam natin na sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya na tinawag ayon sa Kanyang layunin. Lahat ng bagay, kasama na ang mga paghihirap na pinagdadaanan mo ngayon.
Ginagamit ng Diyos ang lahat para hubugin ka, palakasin ka, at ihanda ka sa kasaganaan na darating. Gusto kong ipagdasal ka ngayon. Ipikit mo sandali ang iyong mga mata, nasaan ka man. Panginoong Diyos, ipinagdarasal ko ang aking kapatid na lalaki para sa aking kapatid na babae na nakikinig sa mensaheng ito. Diyos, putulin ang bawat tanikala ng alipin na kaisipan sa kanilang buhay. Alisin ang bawat pag-iisip ng kakapusan, takot at kakulangan. I-renew ang kanilang isip, Panginoon. Magtanim ng mga binhi ng kasaganaan, pananampalataya at pag-asa. Buksan ang kanilang mga mata upang makita ang mga pagkakataong inilalagay mo sa kanilang landas. At bigyan sila ng lakas ng loob na kumilos, gumawa ng mga hakbang ng pananampalataya, magtiwala sa iyo sa lahat ng pagkakataon. Sa pangalan ni Jesus. Amen? Kapatid, kung naantig sa puso mo ang salitang ito, mag-iwan ng like sa video na ito ngayon. Nakakatulong ang kilos na ito na maipalaganap ang mensaheng ito sa mas maraming tao na kailangang palayain. Mag-subscribe sa channel kung hindi mo pa nagagawa. At iyon ang mga notification para makatanggap ng mga update. May isisiwalat pa ang Diyos sa iyo. Mayroong higit pang mga katotohanan na magbabago sa iyong pinansyal at espiritual na buhay. At gusto kong ilakad ang paglalakbay na ito kasama ka. Mag-click sa video na lumalabas sa iyong screen ngayon. Naghanda ako ng espesyal na nilalaman na makadagdag sa lahat ng iyong natutunan ngayon. Huwag ka pa umalis. Ang matutuklasan mo sa susunod na video ay maaaring kung ano mismo ang kailangan mo upang makumpleto ang iyong pagbabago. God bless you, kapatid. Hanggang sa susunod na video.